Hello, what's up mga idol? Kwentuhan tayo ng kaunti. Kasi ang dami nagtatanong sa akin pag nakikita nila yung spar na ano, bakit daw ang mahal? Nung pag sinasabi ko broodstag, bakit ang mahal? Pisahan natin sa battle stag. Yung mga binibenta natin na battle crosses, kaya mura sila, hindi sila mga pang-breed, mga pang-laban lang sila. Kumbaga, kaya nga mura kasi hindi ka manghihinayang sa pinambili mo. Magkano lang bili ko dito, tapos ganda naman yung premyo. Pag sa taas, marami nagtatangkilik sa mga matataas sa presyo. Kaya halos yung ibang buyers natin, mga taga-ibang lugar. Yun. Ang battle stag po kasi, ito yung battle stag versus brood stag. Para maintindihan ng mga hindi pa nakakaintindi, kung alam mo naman na to, lipat ka na. Ang battle stag kasi mura, maganda rin naman. Mas magaling pa nga ang battle stag minsan kaysa sa mismong brood stag. Kaya lang, yun nga, ang battle stag, panlaban lang yan. May nagtatanong na, pwede ba gamitin yung, yung battle cross sa maging pasabreeding na pwede naman. Kaya lang, kailangan gumamit ka ng babae na pure. Tapos akma dun sa, kung alam mo yung history o bloodline nung gagamitin mo na battle cross, dapat isa man lang dun sa bloodline niya ang makuha mong pure. Halimbawa, possum sweater. Dapat yung inahin mo, pure sweater or pure na possum. Para hindi masyadong malayo yung bloodlines. Dito sa amin, sa ganyan, napapansin ko puro ganun ng porque nanalo lang ng marami, porque pagaling sa panalo, porque may hinuso, mga ganun. Ginagamit nila dito na ganador. Which is, na ngayon, science na kasi tayo. Dapat, for on science na rin yung mga manok. Wala na tayong mga hinuso na yan, tsaka mga pamahiin. Hindi mo talaga nakakatulong sa laban yan. Dagdag isipin nyo pa yan. Babalik tayo sa battle cross. Pwede naman siyang gamitin. Kaya lang nga, kung hindi siya para sa seryosong breeder. Kung seryosong breeder ka, ba't ka kukuha ng mga ganun? Pwede pala, makakakuha ka. Pwede mo gamitin, kaya lang hindi ka makakakuha ng line breeding o pure na tinatawag. Kaya makakapag-produce ng broodstag. Sa akin. Ako, pag sa akin naman, seryoso ako sa breeding. Breeding lang talaga ako, hindi ako laban. Pero pumipitik-pitik ako ng laban. Siyempre, gusto ko yung subukan yung mga palahi ko. Hindi pwedeng iasa lang natin yun sa mga bayang natin. Dapat tayo rin. Paano kung mas magaling pala tayo mag-condition sa mga bayang natin? Ayun po, mali pa tayo dito sa mga broodstag. Ang broodstag kasi para talaga sa breeder yan. Alam nyo bakit mahal yan? Lahat yan, battle cross na yan, nanggaling pa yan sa picking ng broodstag. Para sa akin, yung ginagawa ko dito. Lahat yan. Lahat hinipo ko na yan, bata pa lang yan. Ginamak ko na lahat yan, wala nang maaari. Tapos nilalagyan ko ng mga legban yan kung sino pwede. Siyempre, pag nalaki yan, may nababago eh. Hindi naman mananatiling ganun na ka-healthy yan habang lumalaki. Siyempre, kung sino lang yung pinakamas healthy nung hanggang paglaki, sila talaga yung ginagamit ko. Dapat malalaking buto, balansyadong katawan, magandang hipo. Magaling siyempre. Meron kasing nagtanong din sa akin dati kung okay lang ba gamitin ganador balansyado, malaking buto, magandang hipo. Gagamitin ganador kahit hindi siya ganun kagaling. Para sa akin, hindi pwede. Kasi, yun kasi ang pinakang main dapat, main dish, yung galing. Yung hipo at yung katawan, yan, bonus na yan sa kanila. Kasi, kumbaga sa tao, kukuha ka ng may mga anak ni Pacquiao. Sabagay, nasa dedikasyon kasi pag sa tao. Pag tayo sa tao, sa manok ulit tayo. Kasi pag broodstag kasi, kailangan din magaling yan. Paano nila may ipapasa yung, kung pangkal sila, ipapasa nila yung ganun laro lang nila sa mga anak nila. Di sayang, lugi ang panahon mo. Sino bibili sa'yo pag ganun? Diba? Kung balansyado katawan, magandang hipo, malalaking buto, tapos magaling pa. Yun yung sinasabing pang broodstag. Ganun yung ginagawa namin dito sa aking manukan. Lahat talaga, tinitur, kita nyo, minsan nag-i-import pa ako ng ibang tao. Kaya pumunta ako dito na, parang tulungan mo ako. Tinur tayo ng mga manok. Kasi pag ako lang, napakasakot sa ulo. Siyempre, lahat yan, mahahawakan mo na, iba-iba na. Iba-iba na yung papasok sa utak mo eh. Kamali ka eh. Pero kung may mga katulong ka na mas magagaling rin, di magkakapasahan kayo ng mga idea. Makukuha nyo yung dapat. Yun nga lang, sa broodstag talaga, pricey. Kasi nga, battle cross, pili na yan. Broodstag, napakahirap mamili niyan. Hira na lang talaga yung naglalabas ng halos pare-parehas ng instance ang mga anak. Pero yung EEJ ko, gaganda lang mga anak yan. Lahat pati ng anak yan, may panalo na, hindi pala. Yung isa ay tatawasin pa. Kasi 28 pa ang laban ng isa. Subok lang, ulit. Basta sabi sa inyo lalaban ako pag may pera ako. Kung marami nga lang ako, pero di ako magbibenta. Laban lang ako. Masarap pala mag-condition eh.
Ang sarap lumaban. Parang mas gusto ko na nga mag-condition. Kasi doon mo makikita yung ano eh. Naisip ko minsan, baka kaya natalo yung manok, sablay yung conditioning niya. Pero anyway, ganun talaga, may talo talaga dyan. Yung isa pa na para sa akin na-realize ko. Wala naman ding sigurong may winning line. Yung pure na winning line, gagamitin mo, winning line yan. Walang ganun, lagi may natatalo eh. Kung meron talagang winning line, di sana hindi na natatalo mga manok. Alalaan si De La Torre. Nanawa na sa panalo. Diba? Pero mataas ang winning percentage. Pero winning line na hindi na ipapasa yung dami ng panalo ng tatay, hindi na ipapasa yung dami ng panalo ng sa anak. So ayun nga, ang broodstag ay para sa mga seryosong breeders lang, kagaya namin. Ako maliit lang itong manukan ko, pero mga laman ng manok dito, hindi naman sa pagyayabang. Halos pumapantay ako sa mga big farms. Kasi yung practice nila, ganun din yung ginagawa ko eh. Kaya kada bumibili ako sa may mga ibababait na breeders, mga honest, tinuturo nila talaga yung dapat mong malaman. Kaya yan, Red Tiger. Hanggang ngayon, nagpapaturo pa ako yan, tinuturuan pa rin ako yan. At pakabuti niyan, Sir LJ. So yun nga, kagaya nung ano tayo sa broodstag, yung bigyan ko kayo ng sample about dun sa aking broodstag na binili ko sa EJ. Ang ano doon, ang broodstag, ang battle cross nila, stag hanggang cap is range to 8 to 12,000. 8 to 12,000 ang battle crosses. Guys, huwag ka punta doon sa namamalo na manok ha. 8 to 12,000 ang battle crosses nila. Ay ako ang bibiling ko talaga dahil nga gusto ko mag-breed. Broodstag, worth 45,000. Kita nyo layo ng presyo, no? Parehas lang isang manok yun, parehas may dalawang paa, may isang ulo, may buntot. Pero bakit? Nagtiwala ako na mas okay yung mas mahal. Kasi yan, pinili na nila yan eh. Sa dami nilang manok. Pinili na nila yung pure. Yung line breeding na maganda. Sa magandang hipo, magandang ano. So kami ng mga buyers na bibili ng broodstag. Yung napilian nila is pipilian pa namin yan. So ang dami nang kapipili. Parang kumbaga nasala na nila, sasalain pa ulit namin para makuha namin yung pinakang best. Sorte ko na lang ang gaganda talaga ng mga inaanak ko. Akala ko dahil din sa babae. Pero nag-breed ako ngayon ng ibang mga babae naman ang ginamit ko. Magaganda pa rin. Talagang nasa kanya, nasa katangian niya yung yung paglabas ng magagandang lahi. So yun, ang haba na ng video. Naintindihan niyo po ba? Hindi kasi ako maalam talaga mag-vlog. Nag-trying hard pa ako eh. Para may magawa tayo, sayang yung cellphone, sayang yung mic. Tsaka kumikita daw ngayon sa mga ganito-ganito. Tingnan natin. Ayun. Basta, ang sa madal sabi, ang battle cross ay para sa mga fighter. Sa mga legit na mananabong. Ang broodstag ay para sa legit na breeders. Hindi breeder lang. So yun mga idol. Iwasan na natin yung mga hinusot, mga pamahiin na yan. Hindi nakakatulong. More on science na tayo ngayon. Kung meron kayong pang gusto malaman about sa breeding, na alam ko, tinuro lang din naman sa akin ito at natutunan ko by my experience. Tanungin nyo ako, tuturuan ko kayo. Kasi yung mga nalaman ko, libre ko lang din nalaman eh. Dahil pa naman, kayo pagdamot ko pa. Tulungan ko kayo. Lalo na yung mga bibili sa akin, tulungan ko kayo. Isa yun, maraming salamat kung nakaabot ka dito. God bless. And sana may natutunan ko kasi parang wala akong natutunan sa sinabi ko. So yun guys, laging tandaan, maging mga ginoong mananabong lang tayo lagi. Para sa mga breeders, laging maging honest. Tayong gagawa ng kawalang niya kahit sa anumang negosyo. Laging patas lang tayo. Para di tayo